Kumusta? Okay, meron tayong pag-uusapan ngayon na medyo kakaiba. Isang pangitain, isang propesya na sinasabing naglalantad ng isang malakong issue sa politika dito sa Pilipinas. Handa na ba kayong silipin kung ano to? Tara. Yan, dyan mismo sa tanong na yon tayo magsisimula. Isang tanong na naguhulog sa atin sa gitna ng isang napakadramatikong eksena na sangkot daw si Vice Presidente Sara Duterte. Dito magsisimula ang lahat. So para sa unang bahagi, himay-himayin natin yung mismong pangitain. Ano ba talaga yung mga nakita, ano-ano yung mga detalye na naging basehan para sa isang, napakalaking interpretasyon sa politika. Okay, so isipin nyo to, based sa sinasabi ng source, si Vice Presidente Sara Duterte daw nasa isang hagdanan at parang nagmamadaling bumaba. Ang description, takot na takot daw siya at may hawak siyang isang napakakapal na notebook at ang pinakaimportante, may humahabol sa kanya. Pero ito yung nakakaintriga, yung humahabol sa kanya. Isang babae raw na pabago-bago ang muka. At kung yung kay Sara ay makapal na notebook, yung sa kanya, manipis lang. 'Di ba? Kakaiba. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Well, dyan na tayo papasok sa ikalawang bahagi. Susubukan nating basahin yung mga simbolo. Ano raw ba ang kahulugan ng bawat elemento sa loob ng misteryosong pangitanging ito? Ang susi raw nasa mga notebook. Yung makapal na notebook ni Sarah, yung daw yung simbolo ng malawak niyang kaalaman tungkol sa korupsyon. Sa kabilang dako naman, yung manipis na notebook ng humahabol, yun naman daw yung kakulangan nila ng ebidensya. Mahina ang kaso, kumbaga. At yung babaeng pabago-bago ang mukha? Hindi raw siya isang tao. Sinasabi na simbolo siya ng isang koalisyon, isang grupo ng mga kalaban sa politika na nagsama-sama para lang mapatalsik ang vice-presidente. So kung pagsasama-samahin natin ang buong pangitahin, ayon sa source, ay isang propesya ng isang bigong tangka na paalisin si Sarah sa pwesto. Dahil nga sa manipis na notebook nila o kulang na ebidensya, hindi raw sila magtatagumpay. Okay, pero hindi dyan nagtatapos. Mula sa pangitang yan, ikinonekta ng source ang lahat sa isang mas malaki at mas konkretong issue, yung sinasabing talamak na sistema ng pagbili ng boto dito sa Pilipinas. At para lang magka-idea tayo kung gaano kalaki yung usapan, may binigay na halaga ang source, 10,000 piso. Grabe, yan daw ang presyo na binabayaran ng ilang kongresista para lang sa isang boto. Pinakita rin yung daloy ng pera. Magsisimula raw sa malaking halaga sa taas, pero habang bumababa sa bawat level, dadaan sa mga opisyal, halimbawa sa barangay, nababawasan ng nababawasan. May kumukuha ng cut. Kaya pagdating sa botante, barya na lang. Minsan daw 500 pesos na lang yung natitira. At itong quote na to mula sa source, parang ito yung pinakasummary ng lahat. Sinasabi niya na yung pagbili ng boto, isang buong sistema na. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Lahat kasali. So, ano ngayon? Ano ang epekto ng ganitong sistema? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin yung sinasabing mabibigat na resulta ng pagbebenta ng boto para sa buong bansa. At ito yung madilim na picture na pinipenta ng source. Yung pagbebenta daw ng boto, direktang dahilan ng pagkalubog ng bansa sa utang at sa kahirapan. At ang mas matindi pa, sinasabi na parang yung mga kalamidad, parusa na yan. At yung buwis na galing mismo sa atin sa taong bayan, yun din ang ninanakaw. Pero teka, ito yung mahalagang punto na gustong iparating ng source. Hindi lang daw mga politiko ang dapat sisihin, may direktang pananagutan din ang mga botanting pumapayag na ibenta ang kanilang boto. At dahil nga sa bigat ng pananagutang yan, dito nagtatapos ang source material natin sa isang napakatinding panawagan para sa pagbabago, isang pakiusap sa bawat botanting Pilipino. Yung pinakamensahe? Simple lang, pero mabigat. Huwag daw nating ipagpalit ang kinabukasan ng ating bansa at ng mga susunod pang henerasyon para lang sa maliit na halaga na makukuha natin ng isang beses lang. At para lalong idiin yung bigat ng babala, ito siguro yung pinakamabigat na linya mula sa source. Isang matinding paalala na yung boto natin may epekto hindi lang dito sa lupa, kundi pati raw sa kabilang buhay. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na to. Itong paghahalo ng politika at ng mga konsepto tulad ng pangitin, kasalanan at impyerno, nagpapakita ito ng isang kakaibang ugnayan ng politika at pananampalataya sa Pilipinas. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa kultura,
at lipunan natin, magandang pag-isipan.